So ngayon mga kakalbo, itong pag-uusapan natin ngayong gabing ito, talakayin natin yung nangyari sa Cebu, yung sobrang baha na abot halos ah, ah, isang first floor ng bahay, yung lalim ng baha. So ngayon, pumunta yung nag-imbestiga yung ICI kung ano talaga ang dahilan ng baha sa Cebu. Kasi hindi lang yung dahil may malaking bagyo na dumaan sa Cebu. Ang hindi yun talaga ang pinakapunot dulo noon. So nag-imbestiga yung mga ICI, nakita nila na may nasirang flood control sa Davao. Ngayon, sasabihin nyo, ang layo namang Davao sa Cebu. Totoo yun, malayo ang Davao sa Cebu. Pero kung i-analyze po natin yung takbo ng tubig, yung nag-crack, yung nasirang flood control ay nasa Davao. Yun ang nakita nila. Ngayon, from Davao, yung tubig dumaloy papuntang Cebu. Dahil nasira yun doon, tumakbo ang tubig papuntang Cebu, kaya dito binaha. Alalahanin niyo po na hindi po pwedeng yung baha ay dito ang may problema. Kasi ang tubig po ay dumadalo yan. So kung dito may problema, hindi ito babahain. Kasi ang tubig dito, ang tubig na magagaling dito is dadalo yan kung saan. So ibig sabihin, walang problema sa Cebu. Ang problema ay nasa Davao. Kaya may nasira doon na flood control. So yun ang dahilan. Base doon sa investigasyon ng ICI. Kasi kaya nandun sila ngayon sa Davao para imbestigahan yon. Yun po ang dahilan niyan. At ang isa pa ay yun nga, isa pa na dahilan talaga kung bakit nagbabaha ngayon talaga sa Pilipinas is, of course, yung unang-una yung flood control. Pangalawa dito ay nagbago na kasi ang schedule ng bagyo ngayon. Hindi na siya sumusunod sa yung dating schedule. Yun din ang isa pang problema. Kaya ako rin ay nagtataka kung bakit nagkakaganito ang ating bayan. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nagkaganito. So yun lang po. Sana po ay maliwanag ng lahat. Wala na po tayong sisihan. Okay? Yun lang.